So karon ato nang hatagan og 15 minutes nga rebuttal speech ang atong pinangga nga igsuon nga magtinibati gikan sa Jerusalem Church of God 70 sanctified nga mao si Miss Genevieve Papilliero. Atong pagpagan. Okay. Now, Lilia ang balaang kasulatan. What's the difference between Nazarene and Nicene? Ang Nicene Christianity, mao ni ang na-develop ni Constantine the Great nga naman, tungod ato mga Sadducees nga nag-betray tang Ginoong Hesus. Mao na siya ay nakig-abin dito, meaning ang Roman Catholic Church is a mixture of Christianity and pagan. Manuman, kanang mga 10 lost tribes na influence sila sa mga practices sa Babylonia. Kaya pag-anib yan ni Ginoong Hesus, daghan kayo ang mga influences. So mauna sila, no? There is a difference between Nazarene and Nicene. Tanawan ninyo kay sa Badistang Nicene, whereas kani na-develop lang siya sa Nicene Creed nga dito no sa First Council of Nicaea. Next. Okay, again, kani siya mao niya ang nisakay sa mananap nga mapintas. Mao ni nga babae ha. Wala ninyo na sayran nga there are two contrasting woman. Revelation 12 and Revelation 17. Ang Revelation 12, mauna ang babae. Ang sa ganitong babae? Iglesia. Okay? Iglesia nga nagsulot nga ang iyahang tiil na ay bulan, na ay crown of 12 stars, nga in the Old Testament, mauna ang mga apostolis o binit sa New Testament, mauna ang mga apostolis. Wala na nadugangan ha. Ikagsumpay ni Simon Peter, 12 stars na gisuot. Mauna ang di-persecute, mauning Nazarene. Gidala po ha, Nicene Christianity. Nga naman, gidala man nila ang Father, Son, Holy Spirit, which is Trinitarian, mali, base sa kung explain kagaina. Kani siya, mauni ang nagkaanam kagamay kay di-persecute. Kani siyang Nicene Christianity, mauni ang nakig-abin sa Roman Empire. Gidala siya politically kay gamhanan ang Roman Empire. Hinumduman nato, ang nagpatay kang Ginoong Hesus, Roman Empire. Kay nga naman, kung Hudiyo pa, gibatong ta si Ginoong Hesus. Pero Roman system, crucifixion. Gibitray lang siya. Pero ang nag-verdict ang Roman Empire. Hinuunaan ninyo, kung basahon nimo, duha ka contrasting church. Ako nang gingon kagay na Revelation 12, ang Revelation 17, mauna ang church. Basahan pa mo ha. Revelation 17:6. Og nakita ko og ang manulunda nagingon kanako nganong nahibulong ka, igaingon ko kanimo ang tinago sa babae o sa mananap nga mapintas. Take note ha, walay di ang mananap nga mapintas male gender, whereas ang woman is she, feminine. Nisakay ang woman or church, what ito nang dali mikalap no, nga naman gidala man siya. Hunahunaan ninyo, basahon ninyo tanan ha. Okay, ang babayeng bigaon nga naglingkod sa daghang katubigan. Unsa ang katubigan? Versikulo 15. O nagaingon siya kanako, ang mga tubig na hikitan mo, mao ang ginalingkuran sa babayeng bigaon, mao ang mga katawhan, panon sa katawhan o sa mga nasud o mga sinultian. Meaning, ni-occupy ang Roman Catholic Church entire world, deceiving the nation. Sa ako nang gingon kagaina, nagsulog siya o kanang baba katong scarlet and purple. Wala may laing church ani. Again, dili lang empire ang naglutos. Nga naman ang empire, mudala man na siya religion. Gidala niya ang religion sa Katolik. Siya ang nag-implement.
parehas pud karuno kung gobyerno na gani ang moingon, gamhanan ang gobyerno nga magpa-implementar. Mao na nahitabo sa una na na-implementar ang mali. Dili man sandig yun si Ginoong Hesus. Sabadista gid siya. Pagtukod niya sa kanang iyang iglesia, sabadista siya. Si Apostol Pedro, dili pud siya ang bato nga ginganlan diha sa Mateo 16:18. Tanawan ninyo ha. Okay. Sa ako nang gingon kagay na ha, balik ta diri. Church of God, kung unsay giwali ni Apostol Pablo sa naa siya diri sa Jerusalem, Church of God, mao gan ipawat katong iglesia sa Judea, Jerusalem man to ang iyang pasabot. Kung unsay iyang giwali diri sa Judea, sa Jerusalem, mao sa iyang giwali. Saan na ato siya dito sa Roma? Okay, so Church of God, lisod pod. Ingon gani si Ginoong Hesus, Lucas 24:47, ang paghinusog ang pagpasaylo magsugod sa Jerusalem. Nganong mabalhin man, daghan kayo taog prueba. Okay? Si Samuel nag-ingon, sa pag-abot sa panahon, magatukod ka og usa ka balay alang sa akong ngalan. Church niha, og tukuron ko ang trono sa iyang gingharian sa walay katapusan. Tungtunganan sa tiil ni Ginoong Hesus sa Jerusalem. Kung wala pa siya nanisaka dito, dili man na siya nagpundo. So, nganong mabalhin man ang trono nga iyang mana man niya, pamana niya, ano man. Ingon si sa Genesis dito, si Abraham gisaaran nga maoy manununod sa Kanaan. Man ang Kanaan, Israel. Unya ang mga nasod mapanalanginan. Karon mabalhin day gruma, dili oy. Kay nga naman panulundo na nga dayon. Ingon ang Galacia. Walay Hudiyo, ni Grasyahanon, walay ulipon, ni Bili ulipon, itang tanan gipainom sa usa ka espiritu. Nan, kung kita iya ni Kristo sa pagkamatod, kaliwat kita ni Abraham ug manununod sumala sa saad. Again, unsay saad? Manunod sa Kanaan. Maapilay sa Roma. Hunang-hunaa kaayo sa makadaghan. Hudiyo ug Grasyahanon, manununod kang Abraham. Walay pagkabalhin kay gingon sa balang kasulatan, ayaw pagbalhina ang karaan nga muhon sa yuta nga gibutang sa imong mga amahan. Daghan kay giingon dinhi, Isayas Isayas 7, sinati nato nga bersikulo nga ang bata nga matao sa kalalaki, ang iyahang itungtong sa ibaga, ang iyahang ngalan magtatampag Dios nga makagagahong amahan nga walay katapusan. Next, sa kauswagan siyang kagamahanan o sa pakigdait, walay katapusan ibabaw sa trono ni David. Next, Jeremiah 33:17. For this is what the Lord says, David will never fail to have a man to sit on the throne of Israel. Roma, dili. Next, sa diha na ibihag ni Nabucodonosor ang mga katawhan ng mga Hudiyo, dito sila sa Babylonia. Lingon ang balang kasulatan. Salmo 137, 5-6. Wala sila sa Jerusalem, na sila sa Babylonia. Kung mahikalimot ako kanimo, O Jerusalem, pahikalimti sa akong tuong kamot ang iyang pagkabatid. Papilita ang akong dila sa akong alingagngag. Kung ako dili mahinumdum, kung ang Jerusalem dili ko palibihon, ibabaw sa akong dakong kalipay. Next, Matthew 5:34-35. Apan ako nagaingon kanimo nga bisan unsa nga pagkaagi dili gayud ka manumpa, bisan tungod sa langit kay mao ang likuranan sa Dios, bisan tungod sa yuta kay mao ang tungtunganan sa mga tiil, bisan tungod sa Jerusalem kay mao ang lungsod sa dako nga hari. Mabalhin dili again pamana na ni Ginoong Hesus kay giilog na sa iyaha, giilog sa mga kawatan, giilog sa Roman Empire. Sila ang nagpunto diha, gipatay nila sa Ginoong Hesus, pag-ana niya siya mo'y mo lingkod. Again sa kanang ingon, walay pagabalhin ang giingon sa Lucas 1:32 ug 33, og siya maghari sa balay ni Jacob sa gihapon ug ang iyang gingharian walay katapusan. Next, Brian Manayon, sa kanang ingon dahina, walay Hudiyo ni ulipon, idili ulipon. Next, atong ipamahayag no nganong di ba sumpay baya sa amo ang ngalan Jerusalem. Ako nang ipamatudan ha nganong walay pagkabalhin Jerusalem. Church of God, 12 texts in the Bible. 5 minutes. Day. Okay, ang 7th day atong ipakita kung unsay kamatuoran nga ang balang kasulatan wala na siya naghisgot mahitungod og lain nga adlaw. Okay, ana man ni siya sa panahon ni Abraham, mao ni ang mga kasiguan.
na ay kasuguan nga gihatag kang Moises nga additional na mabasa sa Galatia 3:19 to 3:17 to 19 na kasuguan nga gidugang kaning kasuguan nga gidugang mao ni ang katong nawala sa pag-abot ni Ginoong Hesus pero kani siya nagpabilin ingon ta kung kita iya ni Kristo nan sa pagkamatuod kaliwat kita ni Abraham ug manununod sumala sa saad then therefore unsa iyahang kasuguan nga gibantayan dinhi mao po'y sundon nganuman ang kang Moises mao ni ang nadugang fiesta kaning Roman Catholic Church nagbias ng fiesta mga kaigsuhunan ang fiesta sa Kalang Kasulatan Feast of Tabernacle Feast of Pentecostes Feast of Trumpet Feast of First Fruit pero unsay pista sa mga Katolik pista na sa mga Babylonia na ilang naawatan so meaning kani siya pero kanya siya kung walay bili namang gani ang fiesta nga gitudlo ni Ginoong Hesus kay naghisgot man na mahitungod sa iya siya man ang trompeta siya ang messenger no sa mga gospel ni Ginoong sa iyang amahan siya ang tabernakulo kay dili mo puyo ang Holy Spirit sa atong lawas mao ni ang nawala nganuman mao ni ang shadow ni Ginoong Hesus landong sa lawas ni Kristo ang kanitanan kanang meat and drink offerings animal sacrifices di ba mao na siya so sa ato pa ang kanang dietary law dili man na siya kasuguan ni Moises nganuman sa panahon ni Noah, kabalo na sila na naay hugaw nga makaon o hilog nga makaon. Okay, next. Okay, atong tanawon ha. Ani siya. Kanang ilahang ipanghambog nga Acts 2 kani. Naman ni. Sorry ha. Durot lang tao lang tayo. Mo yung tanong ni Ma'am. Okay, time ko sa kadali ha. Di na siya makuan. Dali lang ha. Okay, ako lang siya kiikuan ha. I hope na mo ano siya. Okay. Time po sa kadali. Wala siya dito. Wala siya. Actually, daghan kayo taog mga pero wala na po siya nakita. Okay. Kani. Relax ra kayo. He that regarded the day. Isa ra gyud nakaadlaw ha because kumuin ka grammatical structure ang day ang basta sundan na siya isa ra gyud nakaadlaw that refers to seventh day. Okay kani 2 minutes kani Hebrehanon 4:4 ana ni siya. Okay transparent ka ha ingon sa Ginoong Hesus din ay si Pablo. Again, he limited a certain day. Meaning to say, nag-appoint siya a certain day. Ingon siya, today after so long a time. Meaning to say, nagtudlo siya, maura gihapon nga adlaw. Kung saan ang gisulti dito sa Hebrehanon 4:4, about na siya sa 6 days. So meaning kani siya, teaching the same day. Same day that was given before. Nga naman, ang iyabi ang conclusion, there remaineth a rest to the people of God. Meaning to say, the 7th-day Sabbath remains for the people of God. So, tanawa ninyo, tanawa ang conclusion. Lisod po mo ang conclusion. Mo complex sa iyahang explanation. Dili siya complex. Mana? 1 minute. Okay. Kani siya, pasabutan niya. Mao niya akong gingon kagaina. Di ba mo ingon man mo wala na ang Sabbath days. Ang pasabutan niya kadto nang nawala kay ordinance na siya writing na ni Moses mismo. Makatong gisugo siya sa imahan. Mao ni ang nawala. Walay labot ang kadtong 7th day. Kay sa to nag-ingon memorial of God creation. Long a time na pag-anhi Ginoong Hesus wala ni question sa iyang mga Hudiyo. Kung mali ang takihang gibantayan, bayan tang mga Hudiyo mali ang gibantayan. Pero wala sila nag-question. Ang ilang ang question kay kato mga ano man to sila no. Sige sa pamatay ni Ginoong Hesus, di awahagita na niya makabira. Ningon si Ginoong Hesus nga, di-allow niya og pagkuha og mga pagkaon. Pero wala ko siya ningon nga gi-change niya. Ningon lang siya. Time is over. Okay, thank you. Miss Papiliero sa imong presentation, rebuttal speech. Din gipahimugmatan nimo ang tanan nga angay pahimugatan
sumala sa tema nga imong ipamatudan. Shout out sa So karon viewers. atong tagaan og 10 minutos sa Roman Catholic Church Alegria, barangay. pinaagi ni Mr. Paul San Pablo Alima Municipality of na mao ang muhatag ng cross-examination ngadto sa presinto. So atong i-welcome atong tanaw na oras. Time starts. Medyo white, memro ni siya ni Dagir. Sa gyapon ka apam. Thank you, Mr. Moderator. Isip afirmatibo, doon ako'y katungdanan nga ipangutana ang akong presentasyon. Madam, paminaw. Kataraha Arman siya. Matod sa Grolier Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, the Divine Society founded by Jesus Christ. Unsa may imong nadungog? Sumala sa Katolik. Noon sa ang Katolik. Founded by Jesus Christ. Very good. Okay, wala pa ako may mutubag, di ba? Pero basahan ka mo dinhi sa inyong kaugalingon nga libro. Unsay gingon dinhi sa inyong kaugalingon nga libro? Okay, basahan na ko ha. In fact, in this one and only Church of God, its very beginning, there arose certain roots which the apostle strongly censure as damnable. Mao tong naisin Christianity. Pero ang unang yung mga Kristyanismo, mao gitong Church of God na mao nang Nazarene. So, that's inyo ani kaugalingon. Katigisim. Dili lang kaninga page 236, page 817. Yes, shout out Warren LP. Sunod nga pangutana. Lol Valdiso, shout out. The World Almanac and the Book of Acts. Roman Catholics founded by Jesus. Unsa imong nadungog? Founded by Jesus according to Roman book. However, kinahanglan ka makabalo nga nagsulti na gandaan si Apostol Pablo, Galatia 1:8. Bisan pa kami manulunda gikan sa langit, magwali na dili uyon dinhi patunglo siya. Unsa man ang Roman Catholic Church, wala na nasulat diri. Unsa gingon ipatunglo? Kinsa may labaw, anghel or diped. Kung giisulti na diha, dili mo bow down. Mao bitaw nang sa una gipamatay sila no, nanuman dili sila mo bow down atong Roman gods. Same ana karon ang mga katawhan nga Nazarene, ang Church of God mao'y gipamatay. Ayaw pagtuwa na kay wala na nasulti diri. Gingon dili sa inyong katikisim gihapon. The Old Testament and the Old Testament is an indispensable part of the sacred scripture. Aning Church of God mao ni ang daughter of Jerusalem, the daughter of Zion. Whereas kanang Roman Catholic Church, daughter of Babylon, daughter of Carjan. Tanawa ganina na. Mo naman ta dito sa Old Testament no. Next. Naadi rin daghan. Next question na. Pasol pangutana na. So nadungog nimo nga ang Roman Catholic itukod ni Kristo according sa ebidensya. Lahat nadungog dito nimo. According sa reference nga dili wa amin ang palablon diri. Ay wa pa ko na akong assistant. No. 1 minute question man. Oh, sige go. Nadungog nimo nga ang Roman Catholic itukod ni Kristo sumala sa libro. Sister, Yes, paminaw ba? nadungog ako. Nadungog nimo. Ah. So nadungog nimo kinsa may nagtukod sa Roman Catholic sumala sa imong nadungog. Loy negriti ko. Nadungog na ako, permanente pero siya akong tubag nimo, sumala sing nadungog. Di No. Hindi ko kasi mo dito, ako pangutana, Ah. kinsa may nagtukod sa Katoliko sumala sa imong nadungog. Sumala sa nadungog nato. Kinsa? Pero ang atong pangutana di. No, patubag ako. Sumala sa nadungog. Naa ba na diri sa bala na kasulatan? Objection, Ingon ka ha, Mr. objection Moderator. wala ka ako apa. Ako pangutana, Ako apa dili siya magamit. Ako apa nga time. Ni-object ka No, 1 minute. Paminaw sa Give objection. me my time, moderator. Natay objection no period. Moderator's time. Ang akong pangutana kay iya mang nadungog. Ang akong gibasa. Sumala sa imong nadungog. Kinsay nagtukod sa Katoliko? Very simple question. So the question is very specific. Very simple. Please answer. Okay, i-answer na kanako kagay na. Insay labaw.
Galatia 1:8, bisan pag-ancient sulti, ako pong pamatunan rin sa inyo. Objection, Mr. Moderator, for not responding my question. No. Kapalo lang kita. Objection. No. Mula ba yung Biblia? Basahan Mr. ka. Moderator, At teaching of your Catholic Church. Basahan ako ha. Ignorance of the scripture. It's Person na ignorance of pagpapatana. Christ. No. Tao ba? Ignorance of the Malinaw, scripture. malinaw sa Ignorance of pagpapatana. the scripture. Ignorance of Christ. Ayaw. Sa dito tingin sa mga nakasalatan, Church of God, walay Moderator, point of Jerusalem order. Church of God, Moderator, objection. fire. Walay lalis sa ana. Niabot man na dinhi sa Pilipinas tungod na kay gilutos gud mi. Imagine na ang 1,260 years. Naanas pa lang kasalatan. 1,260 years na paglutos. Kinsa naglutos? Papa C. Moderator's And the time. Roman Moderator's Empire. time, please. So what is your objection, Mr. Alima? Ang akong pangutan na person kay iya man kang nadungog akong gibasa, so ako pangutan na kinsay nagtukod sa Katoliko sumala sa nabasa sa ebidensya. Kaya nga atong debate according to the Bible and reference man. So according sa referensya, kinsa may nagtukod sa Katoliko sumala sa imong nadungog. Tug-an lang ko sa tinuod. So ang pangutana, kinsa ang nagtukod sa Katoliko sumala sa imong nadungog? Answer. Nadungog sa ko nimo akong answer. Wa pa ka mag-answer. Ningon ko nadungog lagi nato nga si Kristo ang nagtukod. Pero adali lang. Mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo. Mutuo na lang ko ana bisag wala diri. Inyong kaugalingon o ignorance of the scripture. Ignorance of Christ. Mao bitaw na nga dili ka magdugang, dili ka magkuha sumala sa Biblia. Ngano man kung dugangan ang hampak. Kung kuhaan nimo ni, kuhaan ka sa right to enter or to eat the tree of life. Unsa gibuhat ninyo? Magdugang. Mamakmak mo? No! Basa ang Biblia. Galatia 1:8. Time of answering is up. Anghel gikan sa langit. Next Wala question. diri. For next question. Ipatulo siya. Time of answering is up. Next question. Sunod nga pangutana, dinhi sa Philippine history, sinulat sa mga banggiitang historyano nga protestante, miingon dinhi, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin. Paminaw, sister. Being founded by Jesus Christ in Palestine. Ang pangutana, nakadungog ka ba sa akong gibasa? Okay, objection moderator. Pag present ko kagay na sige siya lakaw-lakaw. Karon nga nagtanaw ko diri sa akong kuan, ni object. Barugi o kung sa imong gisulta Mr. Alima. Ayaw himuang namutanaw ra ka sa isa uban pero ikaw dito ka balo sa imuha. So, kinahanglan na nimo bantayan mo kaugalingon kung saway ka sa uban. Counter objection. Mr. Moderator, balik ko sa akong pangutana. Sumala sa akong nabasa nga imong nadungog kay naminaw man kaha ka, kinsa ang nagtukod sa Katoliko sumala sa lain na usab na ebidensya nga akong gibasa? Kinsa? Please answer. Ang tubag. Linya ba na siya? Apostolic succession ha? Church of God si Apostol Pablo. Nga nung lahit Objection, Mr. Moderator, for not responding my question. Okay, excuse me for a while. I repeat my question, I repeat. No. 1 minute po ako yung tubag, Mr. Alina. Nag-object ko. No. Right 1 ako. minute po, Mr. Right Ria. ako mag-object. I have the right to speak. Oh, I yes. have the right Yes, to may answer. have 1 right minute to- is my time, Mr. Alima. To object. No. Ang akong pangutana, balik ko na. Wala di-acknowledge sa moderator. Moderator's time. I accept the objection. What is your objection, Mr. Alima? For not responding my question. My question is very clear. Kay nitubag man sa nga iya ko nung nadungog. Sumala sa imong nadungog sa Philippine history nga gisulat sa mga dili Katoliko nga historian. Balik ko na basa ha. The greatest legacy to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Palihog sa ko, Mr. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kay mitubag ka man nga imo ning nadungog, kinsay nagtukod sa Roman Catholic religion sumala sa imong nadungog. Klaro ha? Kinsay nagtukod sa Katoliko sumala sa imong nadungog. Ang akong gustong ipatubag, kinsang tawhana sumala sa imong So nadungog. answer, Imo man nadungog. please.
Philippine history. Sumpay diha kang Apostol Pablo, dili. Mr. Moderator, apostolic succession ta ha? No, Mr. Objection Pablo. again, Mr. Moderator. No. Paistoryahan ko. Again, nadungog na to. Philippine history mong ibasa. Philippine history. Pero si Apostol Pablo, apostolic succession ta. Mr. Moderator, nakita na to. Apostolic succession, nilahi mo. Nianak mo dito. Giimo mo nang gitubag kagay na. Asa gitubag ang iglesia ni Ginoong Hesus. Gayang gitubag. Pero sa liman, manong mabalhin man sa Roma. Manong itangutan naman na nimo. Manong igit man nimo sa kuha. Reference man na. Tao ang magbuhat. Biblia ka mo balik. Kay kaning Biblia, walay nakulang. Kay ang baba sa Ginoo may nagsulti. Ipadako na to ang balaang kasulatan. Kay mao niya ang pulong sa Dios na walay nakulang. Isaias 34:16. Ang tibok ang kasulatan gibugna sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagtudlo, pagpatlong, pagsaway, pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit. Nga sunod kang Apostol Pablo, naunsa ninyo ang pagka-apostolic succession? Moderator's time. Point of order. The question is, who founded the Catholic Church according to other reference? According to other reference gani, unya ka na ang reference ni subay ba diha? Wala oy. So mo na Sa ako nang tingon, conflict. So mo to itubag, Mr. Alim. Oh, ito Next lang question. Church of God. Dinhe sa libro sa DepEd, kay maestra manggad ka, dinhe sa batay sa basic education curriculum sa third year, matod sa libro sa DepEd, nag-ingon dinhe, ang simbahang Katoliko, sangay ng Kristyanismo, ang relihiyong itinatag ni Hesukristo noong unang siglo. Nadungog nimo? Nadungog? Kung imong nadungog, kinsa sino ang nagtatag ng simbahang Katoliko ayon sa DepEd na kung saan ikaw po ay under sa DepEd as guro? Dili gid mi matarugan ang imong gidala-dala. Naaro na si Christianity. No. Ano ni siya kani? Libro sa DepEd. Christianity di ba? Mr. Moderator, objection. Okay. Ang akong pangutana, ang libro sa DepEd. Nana di ay itong libro sa Kubagang DepEd. pangutana, mato sa libro sa DepEd, Oh. ang simbahang Katoliko, ang simbahang itinatag ni Jesus noong unang siglo. Naminaw man ka. Naminaw man ka sa Galasya 1:6. Ayaw sapaw, kinagutan na ko. Kapila ka na Nagutan sa objection moderator. kinsa Kapila ka na ang sa kayo sa kuha. sa Objection Katoliko, moderator. tumala sa libro sa DepEd. No. Objection moderator. Kung ako'y mo-object nimo, di na kamuhunong. Ako yung unang na-object man, dapat counter-object ka. Nag-counter-object gani ko. Oo. Ningon Karon, sa ihatan sa mga... moderator ang sawa, kaya mag-rolling siya. Ang ako ada, kinsa may labaw. Biblia or kanang DepEd. Sa ako nang gingon ha, o ikulog man ko sa DepEd, tungod na anak, imakulog. That's a way of persecuting the true Church of God. Maunay may tabuon niya sa Mr. Revelation Moderator, 13:18. No. May story ako, one minute ako time. Revelation 13:18, 666. Mauna ang nakata sa inyo ang karon. Ang pagtuog, ang buhat sa mga kamot. Mauna ang mahitabo ninyo. Na what an mininyog kaldiro. Ikulog ninyo ang kaldiro na mo. No. Tinahanglan mo makabalo sa false Christianity nga naman maunay gisak na nagsakay siya sa mananap na mapintas nga mao ang Roman Empire. Wala na may lain na Roman Empire. Ganong na maestra may taon doon? Noon sa man ka? Na maestra ko. Pero dili ko musulod anak ko unsay na diha. Dinhi ko musulod. Objection, hilom lang. Naon sa gaday karon? Hoy. Mabali na gaday kalibutan. Dili na mo to sa Bible. Sir, Buto din ha. objection ba? No. Ipadako na to ang balaang kasulatan. No. Tingog sa tao. Moderator's time. Tingog sa tao. Moderator's time. Tingog sa tao ninyo karon. Mr. Dapat mo ni Mr. Alima. Debater. Pero unsay na itabo? Mr. and Miss Wala siya. Debater, point of order. Moderator's time. Okay, dili lang ka magbayas, Mr. Moderator. Kapila ka Dili siya ko na bias. pinatay na. Kapila Point siya of na object order. na mo-object ko. Dili ninyo paminaon. So- Tanawa ang fairness. Fairness is a fruit of the Kanira nga Holy Spirit. debater ang gusto Tanawa yung ipagpatuloy kagalingon. ko. Maunay na itabo sa mga eskriba o mga parisiyo sa unang panahon. Sige silang tanaw ang Ginoong Hesus. Time of Pero wala presentation silang is kabalo. up. So, moderator's time. Para sa kahapsay, taniwala sa naglagubo ninyo mga pagbati duha. Sumala sa inyong gikasabutan nga during sa cross-examination na ay objection o counter objection. So ako nagpaabot ko kung na objection, kung na counter objection,
ato lang tagaan o pagtagad. Mao na nga dili magsapaw ang duha. Kay maminaw man ko kung naay objection. Maminaw pud ko kung naay counter objection. So ang ako ra nga abuton kamo dito sa tema nga inyong gisabutan o inyong gipirmahan. Mao na nga during sa cross-examination ako balikon, dili na na time nga ang mangutana mamahayag unya magbalos-balos mong duha na time allocation nga atong sundon. Pila na lang ka oras, minuto timekeeper. Time na sa cross-examination. So atong pakpakan ang nag-cross-exam. So niini ang punto mosunod ang 15 minutos nga rebuttal speech sa Roman Catholic Church pinagi ni Mr. Paul San Pablo Alima. Salamat, Mr. Moderator. Salamat po, Madam No, nga nakalisod yung kagtubag sa pangutana nga simple. So, sa akong 15 minutos nga rebuttal, akong presenta ang akong presentasyon, akong gipangutana ka Madam. So iya ko gisuroy-suroy bisag asa. Dili siya responsive sa akong pangutana. Pero malipay ko o nalipay po mo nga nakaangkon gud siya. Akong gipangutana kaganina sumala sa Grolier Universal Encyclopedia, klaro man din nga mabasa kay imo manggipirmahan nga kini nga debate pamatud-an sa Biblia referensya. Iya man ang gidawat. Kung ako pa-teacher ane, di ko ni papasaron ba? So pakiro man sa magtutudlo. Wa ka sa saya po magatutudlo kay himuon ko ikaw karon nga estudyante. Matod sa Grolier Universal Encyclopedia, klaro na ang nagtukod sa Katoliko si Kristo. Dayon sa gipirmahan nato sa atong kasabutan, mosugot ka na kining debateha, pruebahag referensya. Mo ning akong gipangutana kining libro, di man sa Katoliko, libro man sa kalibutan nga gisulat sa mga batik sa kasaysayan nga ang Katoliko tinukod sa atong Ginoong Kristo. Dayon ang utana ko kanimo naminaw ka ba sa akong gibasa? Mitubag ka, naminaw ko Brad Paul. Sumala sa imong nadungog, kinsa may nagtukod sa Katoliko? Mitubag kang si Kristo. Sa ato pa, naa di ay ebidensya nga si Kristo ang nagtukod sa Katoliko. Di lang yun kabudawat, kay mapildi man ka. Kaya imong Jerusalem Church of God, 70 sanctified, di man na tinukod ni Kristo, o muangkon siya sa ebidensya nga ang Katoliko tinukod ni Kristo, mapildi bangkaruta siya sa debate. Kung ang kutob sa iyang mahimo, bubalipad yun siya sa ebidensya. Sama ba sa usa ka tao? Miingon ang tao, walay adlaw. Kung ang tao mo ingon walay adlaw, nagpabalido ba ka na sa kamaturan nga way adlaw? Ngano mo ingon man siya nga way adlaw, nahapit magani maliki ang iyang agtang sa kainit sa adlaw? Moro pod ni si Madam. Moro nig uwak. Nga di sanaan na ebidensya magpawawa. Pero sa imong pagpamalibat sa ebidensya nga Iglesia Katolika tinukod ni Kristo, di sandili nimo kinidawaton sa kinasing-kasing ang nagbuntaog na ebidensya na ang Katoliko tinukod ni Kristo, dili ka na makapaimbalido sa kamatuoran. Kanang imong gituohan nga Jerusalem Church of God mo na tinuod nga iglesia. Kaysa ako nang giingon iyang gi-affirm nga kanang Church of God, 7th day sanctified. Again, ang Konferensya General sa Amerika niadtong 1931 nagtigom og gibutuhan nga si Andrew Dagger patuon sa Jerusalem in order to establish a church in Jerusalem.
Sa ato pa 1931 pa mo, madam, nakaabot sa Amerika. Whereas ang simbahang gitukod sa Jerusalem, gitukod ni Kristo. Og miingon sa sayang apostol, ingon nga nagpamatuod kamo sa Jerusalem, kinahanglan na mo adto kamo sa Roma, and according to the world history, the headquarter of the church founded by Christ were established at Rome. Mo nang naa karon ang sentro sa simbahan ni Jesucristo sa Jerusalem. Dili kay gikan sa Amerika niadto sa Jerusalem, og sa Jerusalem nipadong sa Pagadian aron ihirehistro ang Jerusalem Church of God Oktubre 23, 1981. Wala kay nahagpat nga mga ebidensya. Mao nang ang imong presentation bisan asa na lang mo padong. Moadto naman sa Santo Papa 666, moadto naman sa mga pista, moadto naman sa nagpapahulay, moadto naman sa Trinity, moadto naman sa Nicene Creed. Murag manok nga nagsalimuang wa katuod asa ang pugaran. Kaklaro ang atong subject matter. Imong katungdanan ni ining maong debatiha nga iresolba nimo nga kanang narehistro ni atong 1981 tinuod na ni Kristo. Amigo, maayong hapon bro. Mo nang gisuklan ta kay ini ngano man aron ibulgar sa publiko. Navy. Nga kining argumento is fallacy of imaginary conclusion. Mura ka nag-imagine ba? Kini among Church of God, Church of Jerusalem mo nang gitukod ni Kristo. Nag-imagine ka walay pamatuod sa realidad. Ang Katoliko na man. Garcia, maayong hapon. May wag ganina nga sa Jerusalem gitukod. Sakto na. Di na debatable. Pero sa may giingon sa balang kasulatan. Mateo 21 versikulo 43 unsa may giingon sa atong Ginoo, Ginoo na nag-ingon na. Sultihan ko kamo. Kisay kisultihan ang iyang masusunod nga ang gingharian sa Dios. Unsa man ang gingharian sa Dios? Mao nang iyang simbahan. Pagakuhaon gikan kaninyo kato Mahudiyo nato sa Jerusalem o igabalhin sa usa ka nasod. Ibalhin dai sister. Wa ka kabasa ni no? Nakabasa ka pero wala mo sabta. Wala mo sabta. Igabalhin sa usa ka nasod nga didto mamunga og mga bunga. Unsa maning nasura di ni pagadian. Dili ni pagadian sister. Mamunga gud og daghang bunga. Tapos ano yung bunga, pila ra ka buok. Gamay ra. Sumala sa balaang kasulatan, mamunga sa daghang mga bunga. Mao nang ingon nga nagpamatuod kabukanako sa Jerusalem, kinahanglan magpamatuod kabukanako sa Roma. Kamo inyo mag-bypass ang Roma. Dito mamog Jerusalem to pagadian. Naunsa naman yung taon, wa mo mahapit og Roma. Ato sa Roma. Nga naman, kay magunsa man sa Roma. Roma kapitulo 1, versikulo 6 hangtod sa 8. Kamong mga taga Roma, gimahal o gipangga kamo sa Dios, gipili kamo ngayang katawhan. Og diha sa Roma, ang pagtuo mukaylap sa tibuok na kalibutan. Hipistes, himon, in katanggilitay, in hulo, tukusmo. Suna ang compound word na katahulos. Nga ang Roma di ay ang gamiton nga sentro nga ang Kristyanismo mukaylap sa tibuok na kalibutan. Mo nang sakto ang Katoliko. Gikan sa Jerusalem, miadto sa Roma, o diha sa Roma, ipamatudan sa kasaysayan na ang headquarter sa tinukod ni Kristo dito gi-establish sa Roma. Palakpakan nato Ginoo. So ang imong iglesyang gipasakupan na narehistro niadtong 1981 dili mohaom sa roadmap sa simbahan nga naa sa balaang kasulatan. Kay wala mo'y record nga gikag Jerusalem miadto mo sa Roma, miadto mo sa gikan mo sa Amerika, miadto mo sa Jerusalem, pag Jerusalem, miadto mo pagadian. Nangaon sa naman taon. Gibaypas man ang Roma. Nag-ingon pang Ginoo nga adto mo sa pagadian. O nag-ingon ng Ginoo
Ngayon nga nagpamatod kamo kanako sa Jerusalem, muadto kamo sa Roma, nganong wa man mo'y simbahan sa Roma. Nganong miditso man mo sa Pagadian. 1981 pagid mo natukod. Maguwang pa ko sa inyong simbahan, sister. Kinatao ko 1974, manghod na ko ang imong simbahan. Tapos mo claim ka na tinukod ni Kristo. That is fallacy of imaginary conclusion. Di ta mag-imagine din So akong ipamatudan even ang libro sa DepEd. Maura ni ang teacher sa DepEd nga magsupak-supak sa libro sa DepEd. Giklaro sa DepEd nga ang simbahang Katoliko ang relihiyong itinatag ni Jesucristo sa Jerusalem noong unang siklo. Pananglitan si Madam maghimog lesson plan, ginamit ang libro sa DepEd. Unsa may yang ito ba? Nga ang simbahan sa Pagadian? Ha? Monang Madam, niining atong debate. Hinaot mo uli ka sa inyong panimalay nga hinlo ang konsensya. Og hinaot, Madam, gi-advise nako nga magpalawom ka sa imong pagtuon sa kasaysayan. Ayaw pag-imagine. Kidi man ta dinhi nahilo sa Cebu. Nga mag-imagine ta. Joseph ba? Ato ay dapat guided sa makamatuuran kung ebidensya. Nabisan unsaon ka ng Jerusalem Church of God 7075 nga narehistro sa Pagadian Oktubre 23. Wala na ebidensya nga gitukod ni Kristo. Ako nang giklaro din is watching ayong hapon da. nga wala na ma-align sa roadmap sa history sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ug miingon pa siya nga sila kuno tong gilutos sa unang 3 kagatusan ka siglo. Pero wa siya ebidensyang gipresentar. Fallacy of imaginary conclusion ang tanang presentation ni Madam niining mong debate. 1 minute and 45 seconds. Pero akong gipamatud-an nga ang Katoliko ang gilutos, ang simbahan nga gitukod ni Kristo walay landong sa iyang paglawig sa laod sa kasaysayan nga nahanaw kay gipanumpaan kini ni Kristo igusum pobiscum sum omnibus dibus osque ad secula seculorum. O pananiya kining simbahan nga yang gitukod sa Jerusalem nga gilukbay sa Roma o gipakaylap sa tibuok kalibutan pagaubanan kini sa Ginoo sa tanan nga mga adlaw sa iyang paglawig sa laod sa kasaysayan. Mao nang kaming mga Katoliko mituo kami sa Ginoo nga siya nagsulti sa tinuod. Ug ang pag-eksis sa simbahang Katoliko mong bugat na prueba nga ang Ginoo wala kay landong siyang pagpamaka. Nga kining simbahan nga Katoliko mong simbahan na iyang gitukod sa Jerusalem niadto sa Roma ug nakaabot sa Pilipinas niadtong 1521. God bless. Mayong hapon kanatong tanan hinaot padalanginan kita sa Ginoo niining mong public debate ug mulig-on ang atong pagtuo nga Katoliko. Palakpakan natin. So daghang salamat Mr. Paul San Pablo Alima sa imong rebuttal speech sulod sa 15 minutos. Before ang cross-examination, gikan sa Jerusalem Church of God, Seventh-day Sanctified, buot lang nako nga ibalik ang ilang ikasabutan. Nga during presentation, walay manghilabot si bisan kinsa apil ang moderator. Bisan pa og argumentum ad hominem. Dili ako mangahas sa pagsupak sa ilang ikasabutan. Pero sa tanang debate nga akong i-moderate, mga dialogue, naningkamot ko nga dili bias o ako ka nagibuhat. Pero ang usa sa mga magdidebate, nakadugog ko nga bias, a fallacy of non sequitur. It does not follow. Kaya naningkamot ko nasundon ang ilang kasabutan o diha ko moagi bisag Katoliko pa
o dili sa ilang gikasabutan. So, daghan ang mga fallacy according to argumentation ng debate ni Africa. Daghan po ang mga argumento. Mauna, nga hope, nga kita, nga naminaw, maka-decide o makakapon tungkol kay dili man kini panagbangi, panagtigi sa kasing-kasing kundili sa rason, dili sa koraton, dili sa kasing-kasing. So, ako kining gipadayag para mahapsay ilabi na panahon karon sa cross-examination. Nga kung pananglit ang iyang question 1 minute, kung niyawa pa maabot ang 1 minute, gusto na niyang patubagon, so iya ka na nga jurisdiction. Kung mutubag, so kinahanglan nga 1 minute. Pero kung gusto siya nga mag 1 minute before ang iyang question, pwede siya maghimog premise before ang question aron musubay sa usa ka minuto matag pangutana. So manghinaot ako nga ato kini na klaro nga ako igo lang nagpatuga ug adunay pangutana before ang cross examination ug kung sa kunoy sunod human sa mga summary. Siyempre magkumustahay human sa summary pero daay nangutana kung pwede ba daw mangutana ang tagagawas. Ug ako giingnan nga basig na pay oras sa open forum pero i-address ninyo kung asa mo mangutana. Adto ba mangutana kang Mr. Alima o adto ba kang Miss Papeliero. So kinahanglan inyong i-address, isulti nyo nga. Pero di pa mataan ang time. So atong sugdan ang napulo ka minuto na cross-examination ngadto sa presentor gikan kang Miss Papeliero. Ma'am? Okay, sige. So again no, kamatuoran lagi ang atong ipagawas. Sumala sa balang kasalatan. Kay dugangan sa silot o ang magkuha walay right masulod sa gingharian. Now, question. Kaning Church of God dinhi sa inyong Catechism of Catholic Church nga nabutang diri kapital gid ha Church of God. I-deny nimo or dili? Di gyud madam kanang Church of God diha kanang gitukod ba ni Kristo ug ang gitukod ni Kristo ug imo pong giingon ang Katoliko man. Di ba naminaw mga ganinan yung brother Paul, si Yesu Cristo dito nagtukod sa Katoliko, sumala sa hunadunggan. So wa nay contradiction kanang Church of God refers to Catholic Church nga imong nadungog o imo pong gitubag ay nagtukod mao si Kristo. So, nganong dili man Roman Catholic Church ang gibutang ninyo dinhi? Nganong Church of God capital pa gyud? Unsa man capital Mr. Paul? Proper noun or common noun? Proper Noun. refers to the church founded by Christ and according to the evidence imo nang napaminawan ganina og miingon ka nga nadungog na ko brother Paul nga natukod si Kristo. So either Church of God, Church of Christ, Church of the Living God, Church of the Firstborn, Church unsa pa nga church at Judea, Church at Rome, isa ra na sa ka church refers to the church founded by Christ nga mao ni ang Roman Catholic Church nga imong nadunggan o imong gitubag kay nagtukod mao si Kristo. Sunod pagutana. So, meaning, wala kay mabasa sa Biblia. Unsa din ng one, Mr. Alima, adjective or noun? One, holy, Catholic, apostolic. Descriptive, adjective, or noun? Noun akong ipangita diri Mr. Alima. Ang Noun. holy, one, kama, holy, kama, Catholic, kama, apostolic, church. Objection, moderator. Ang akong pangutana, wa ka nitubag sa akong pangutana. Adjective or noun? Buhat ako. No. Direct na tubag, Mr. Alima. Kay dili man kategorikal yung pangutana. Kung kategorikal matubag ko gisto. Duha nga maplianan. Lagi isa, paminaw lagi. Paminaw. Wa day ka iparimahin baga sa Dili man gud ana man gud, di man gud kamo tubag og direct. di okay ko bakit ikaw na human. No. Ako lang ba? Simple naman tayo. Kung nakay ka nang i-explain, supporting explanation, mamili mo na ka.
gi-qualify kay nako kay wa ko ka, Noun or adjective? wa man ka magingon nga capital ba o small. Dapat taruhan na imong pangutana para di ko ma-qualify, para di ko masipyat sa pagtubag. Kung ang imong buti pasabot capitalize, gibutang tang small letter 1, Holy Catholic Apostolic, kung small letter na, that is adjective describing sa Church of God nga nasa Bible or Church of Christ nga kana nga church according sa admitted facts nato niangkon ba ka nga ang Roman Catholic Church is one and the same sa one Holy Catholic and Apostolic Church. Kana siya descriptive names. Meaning dili noun. Ang noun katong capitalize. Okay, sige, dogang pangutana. Yes, proceed. Katawhan sa Dios, people of God, ecclesia. Noun or adjective? Depende lagi na kung small o capital. Okay. Pag small letter, ekaleo, ecclesia, meaning people. Unsa na nga people, mo nang himo niyo i-capitalize. Church, meaning singular, ang iyang gi-refer, o ang simbahan, isa na magandang simbahan. Bahalang tawag ng Church of God, Church of Christ, Church of the Living God, One Holy Catholic Apostolic Church, Catholic Church, Roman Church, refers na sa isa lang ka simbahan, agitukod ni Kristo, ug mao na ang naa sa katekisim. Salamat na nag-study na kagsisisi. Kristo, ipadayon na, sister. Okay. Ipadayon. Basahi ko. Sige, pangutanan. Ako ko naman. Ipadayon na, kana pag-study nimo katekisim of the Catholic Church, hapit ka makatoliko. Okay, ang akong kasabot ha. Kapital diri. Manong mausab man ninyo? Wa ay mabasa diha, Mr. Paul. Basahi ko. Kung moingon kag kapital, basahi ko 1 Holy Catholic Apostolic nga kapital. Kay kani Church of God nga naa dinhi kanang gipasaka pa ni Pastor Pablo, kapital man na. King James 1611, kapital na. Meaning there is only one Church of God founded by Jesus Christ 30 AD. Karon aha man kag mabasa dihang kapital. Basahi ko. Kana laging one, Holy, Catholic, and Apostolic, descriptive lagi na. Descriptive, nakasabot ka descriptive? Gidescribe ang noun nga capitalize nga church. Nga kana nga church is holy. That church, capitalized, that church is apostolic. That church, capitalized, is Catholic. So kanang One Holy Catholic Apostolic Church naghulagway na, nagpicture out na ni antong singular church nga giingon nimo nga capitalize. Kay adjective man na dapat capital kung noun. Pero adjective man ayaw ko pangitae nga adjective himuon nimo nga noun. Di na tana mo di na tan mo eskwela ini. Di na ko magpatudlo nimo sa high school ana ko mao na imong tinudloan sa ako nga imong ipa-capital imong ipa-noun ang adjective. Okay. Naabay mangiskwela ta ani. Naabay adjective nga mahimong noun? Uyo na ka Mr. Paul nga adjective ang one, Holy, Catholic, Apostolic, gihimo ninyong kapital. So kung kapital na Mr. Paul, nahimo ng noun. Conflict ang imong pasabot. Next question, Mr. Paul. Based on Daniel ha, ingon si Daniel dinhi. Isultian siya sa Ginoo nga nag-ingon. Daniel 12:9 og siya miingon, adayon sa imong panaw, Daniel, kay ang mga pulong himuong tinago og tinakpan hangtod sa panahon sa katapusan. Pangutana, Mr. Paul. Natago ba yun ang Roman Empire? Wa man ang nabulgar sa unang panahon, pero nahimong natakpan hangtod sa katapusan. Uyon ba ka, Mr. Paul, nga ang ikaupat kagingharian nga universal mao ang Roman Empire? Ang ikaupat nga mananap sa Daniel o dito sa Revelation kung anak ko nang imo kay kulang na imo impormasyon refers to the empire in Rome nga mao ang the sixth power of the world during sa time ni Jesus.
Pero madam, i-distinguish ang Roman Empire o ang Roman Catholic Church. Kaya basic marambol na nimo. Basta mayon ka nga Roman Catholic Church, the same sa Roman Empire. Ang Roman Empire, imperyo. Nga ni anang imperyo na atiha ang Roman Catholic Church. And according to the world history, the principal reason why the government cannot permit such organization refers to the Roman Catholic Church to exist. And Nero was the first persecutor of the Catholic Fine. Church. Okay, nadungog na to mga kaigsunan. Oyon si Mr. Paul nga ang fourth beast, the universal kingdom is Roman Empire. The question now is, sumala sa Daniel, pila day kagingharian nga universal? Kung naapay gingharian nga universal nga nisunod sa Roman Empire. Pito man na sila. Pito man na kapinta sa mananap representing the 7 powers of the world. Ang una na, madam. Objection, moderator. Sige. Kailangan ka magbasa o pito kagingharian universal. Kaya wala, tudluan ka na. So, seconds remaining time. What is your objection? Okay. Ito na siya, madam. Napagkasay kaupat. Ang una na, madam, Egypt, Medo-Persia, Medo-Persia, Assyria, Grecia, Babylonia, Roma, o Anglo-American. Ang Anglo-American, universal. Kinagali sila United Nations sa Amerika. Humana ang last power of the world gani at nakaroon na bilong kanang ikaupat kada ika-unom hangtod sa una humana na siya past na history. So kanang ikapito nga Anglo-Americano nga ang ilang headquarter mo ng United Nations composed of many nations around the world mo na ang the last power of the world. Universal gihapon ang iyang status kay lukop man sa tibuok na kalibutan. Unang tubag sa imong pangutan na. Okay. Pito. Naabay gisulti din sa balahan nga kasulatan nga pito. Kung naawala. Kung mapildi ka. Yes, ano ba? Upat ko. No. Dali lang ha. Kung mo kapildihan. Mr. Moderator. Okay. Time of Yun, sir. questioning is over. Okay, sa. Pangkuna sa siya kapildi. Time check, Mr. Alima. Nana, So, si by the bill gihapon. humana ang oras sa pagpagutana. 10 minutes. So, karon musunod ang summary. 10 minutos nga summary sa Church of God, Jerusalem 70 Sanctified. Atong paminaon ang 10 minutos nga pagbuo sa tanan nga pamahayag. Okay, sige. So balik pa no, sumpayan na to. Mga kaigsuonan ko diha kang Kristo. Dili day tinuod na Kristo. False Christianity inyo ang gituhan. Ay. Namatay Birnes na Bano Domingo? No. Ang take note. Isa ra ilahanan sa matuod na Kristo. Hinumdumin ninyo inyong Friday. Kung mag-death anniversary, fix ang adlaw. Okay, summary na. Yes. Dili day summary. Jerusalem Church of God, Seventh Day, Madam. Founded by Jesus Christ, 30 AD. 30 AD, nga naman, tunga-tunga sa simana. Tunga-tunga sa simana, pahunungan ng paghalad. Before nagmatay si Ginang Hesus na CIG kanang submit. Di ba no? Si Mr. Lima nawala. Dahil na nagbasa ko diri, nasuko siya. Karon na sa siya. Okay, balik ka. Sir. Okay. So we have here, there are only 4. Magbasa lagi tag Biblia para di ta mawala. Ang gingon sa mga kasulatan, 4 lang kagangharian. Nganong na ay 7? Walay 7. Walay 7 pagbasa mo Biblia. Ana ni siya ang ika-4 kagingharian na universal. Maunay ni gahom ha sa panahon ni Jesus. Ingon sa balang kasulatan, mahimo dayon di ay nga maputi ang itom
nga kanang Etiopianon dili oy mukalit lang tahay ug unsay ilang naandan ang espiritu, no? Maoy nagahom ang mananap nga mapintas o yun si Mr. Eli kagaina nga ang ikaupat nga ginari ang Universal Roman Empire diri terrible one makalilisang kani siya ang nahitabo sa panahon ni Constantine the Great. Mao to nagnaisin Christianity siya, iyahang gilagalize ang Sunday, siya ray nagligalize sa naaman sa history. Basahan niyang history, bisan pag-ahak ang history mao na yung magawas. So panahon na ni Theodosius the Great, kana si Theodosius the Great sumpay na ha, Roman Empire na nabahin ang iyang gingharian kang Honorius o kang Arcadius. Si Honorius mao na ang Western Empire, mao na ang Roman Empire, o katong isa, katong Byzantine Empire, birana siya. Human nahitabo na fall ang Roman Empire, na ay great fall. Diha na nagbahin-bahin ang gingharian ni sa ikaupat ka mananap nga mapintas, nahimong 10, walay 7. Walay 7 ha? 10. Ang nahitabo lang, katong 7, ay katong 3, naibot na flack up kung tanaw nimo na ay mga priest nga na-convert mao na nahitabo, no, nga na-flack up sila. Tanaw ni mao ni pagingon, mao ni no panahon ni Constantine the Great, sunod mao ni si Theodosius under niya, panahon ni Justinian mao ni ang katong pag-convert kibali daw sa pagan Roman Empire to Holy Roman Empire. Imagine na ha, diri pa si Ginoong Jesus na tao, diri pa nag-declare, wala ko nagsultihan na nga, wala ko basihan, di lang nato mapakita diri pa na-declare nga ang Holy, ang pagan Roman Empire na convert daw. Okay, kani siya, online naman dito, no? Digitized na ta, technological world, mauni ang nagpamahayag, pero tinagana diri ang papasi, tinuod man, ang nahitabo mang God, nag-aapot pa, di dalang Christianity, no, di ba? Wala kang kailaing wala gid kailaing mapasanginlan mo itag false Christianity. Dili mo kana bitaw mapasanginlan ang mga Muslim. Wa na sila nito ni Ginoong Hesus. Dili mo mapasanginlan ang Buddhism. Kay dili na sila ni Ginoong Hesus. Duha ra gid ang ato ang tanawan. Ang false Christianity nga wala laing gidala sa Roman Empire nga mao ang fourth beast nga giuyunan ni Mr. Paul nga mao ikaupat na mananap nga mapintas. Dili na gidala ani. Human kani diha na nag-rise ang papasi until such time na hangtod na niabot dinhi. Okay, wala na nako napil sa ko ang presentation. Hangtod niabot sa panahon nga ato bitawng Kangko Pius nga ano siya ni Napoleon Bonaparte, mao to siya na vacuum ang papasi. Mao to'y panahon nga naay freedom of religion. Imagine na ninyo ha, it implies that there is something wrong within the past. Na naman unya, wala ba ilain nga nagdominar ang Roman Empire. So mahitabo gyud nga naa gi pag-control kay akin political. Dinhi na tanan basahan ninyo kay grabe kayo na tanaw si Council of Nicaea kani gyud tanan controlled by papacy ang political. Pwede dai na church and state nagpamatuod lang na nga ang Roman Catholic Church gidala sa mananap nga mapintas nga mao ang ika-fourth beast. Ingon ba ha, takpan ang mga panahon o kini mahibaluan sa katapusan. This is now the time na nahibaluan nato o kinsa di ay ang na-control universally. Sa ato nag-iingon, Revelation 17, ang babae nilingkod, bigaon nga babae, namatay ang mga tao, nagsulong og scarlet and purple. So, since we are running out of time na daghanay pagid kaita, dili pa igo gyud. Nganuman, nakita na ko si Mr. Paul, dihara siya ni speak, nganuman, kung matuod ka nga iglesia sa Dios, bisag asa ka muliko-liko, madoktrina man ka, mapistimony man ni Ginoong Hesus, mailhanan man ni Ginoong Hesus, kay ulo-ulo si Ginoong Hesus. Diba? Ang bana mo ulo sa asawa, maingon nga si Kristo ulo sa iglesia, sanglit siya mong manluluwas sa lawas. So, klaro gid kaayo no nga ang nahitabo, mga deception. So, mo ni siyang nahitabo no nga ang Old Testament, mo ni ang daughter of Zion, mo ni kami, duha man. So, meaning, ang katupong naa sa Revelation, duha pud ka babae kun iglesia, katong naka-connect ani og kami ni. So, mahitabo mo kani, wala ni nawala sa Jerusalem. Kay ang Church of God giila nga katong first nga Nazarene. So nahitabo nga na-convert si Apostol Paul sa iglesia nga naa sa Church of, sa kuan
sa Jerusalem kay mao man iyang gilutos dito siya napagsakop sa Jews who were made an alliance to Romans. Hinumduman nato sila nagpatay sa kunang giingon kadtong mga ni alliance mao to giingon na ang Roman Catholic Church is a mixture of paganism and kaning Christianity. Kay gidaladala man nila ang gingharian ay ang ngalan ni Ginoong Hesus. Sumao ni atong gingon, diha sa Revelation ha. Woman clothed with a sun, katong gingon nato. The moon and in her feet, duha ni ka klase nga iglesia ha. On her head is the crown of 12 stars. So tanawon ninyo kani ang woman nga mao ni kami. Wala may, di ba? Usa mustik man gyud ta sa baranga kasulatan. Church of God ang pangalan. Oyon si Mr. Alima. Jerusalem mao itong tunganan sa tiil ni Ginoong Hesus. Seventh day. Bisan pag-aham ka magdebate ni Sir Paul. Why na-change kita ng seventh day? Okay, incorporation organization man. So, wala yun, wala'y pagkabalhin. So, kani siya nga woman, wala na siya na Paul, wala siya na himong Roman Empire, wala na convert. So, mani siya no, the fact that the second woman drank with the blood, meaning to say, duha ka woman, naglutos, no? Ang woman na isa, meaning iglesia nga nakisakay sa universal kingdom, maunay naglutos. Powerful silang ano man, gidala sila sa politician. Shows clearly that the two churches were different. We are existing together. Itabunan nilang kabaturan, ipakailap sa tibok ng kanausuran, universal deception. So naitabo nga kani siya. 1 minute. Okay? Adorned with gold and precious stones. Tanawan ninyo ang Vatican sa Roma. Precious stones. Dato ang inyong church. Pero gingon, walay dato nga makasulod sa gingharian sa Dios. Gingon din one possessed with 12 stars kanina, the other wearing inscription, mystery, Babylonian the Great, the mother of harlots. Gingon mo, ang Babylonia, mao ang Iraq. Wala ba yay 7 hills ang Iraq? Naara na diha sa Roma. And therefore, ang Roma gid ang ipasabot nga mao ang mother of harlot. One was drunk the blood of the saints. Meaning to say, ang ingon ni Mr. Alima kagaya na Roman Empire daw nag-persecute. Pero sa barang ang sulatan na another woman, another church 10 na, seconds. na nagput sa mga blood, sa mga martyr of Jesus Christ. Ang isa, mao'y naglutos, driven by, mao'y nag-persecute. 1,260 dugay tayo na. Thank you. So atong pakpakan si Miss GDB Papeliero sa iyang summary. So iyang gipadayat ang mahitungod sa Jerusalem Church of God Seventh Day Sanctified. So karon 10 minutos na summary gikan sa Roman Catholic Church pinaagi ni Mr. Paul San Pablo Alima. Daghang salamat Mr. Moderator o daghang salamat Madam GDB nga nahuman ra gyud ang imong napakyas na pagpamatuod. Niya naman ko sa summary period. Kung inyong tan-aon si Madam GDB, niyan siya aron kuno pamatud-an ang proposisyon. Pamatud-an ko si Madam GDB na ang Jerusalem Church of God 70 Sanctified with decision number 00010153 mao ni ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia og referensya. Nakadungog ba mo nga naa siya ipamatuod og gamit? Unsaon man na madam? Di man nato malimbungan ning publiko nga wa gyud daw kay kapamatuod. So, moingon ako nga si Madam Genevieve napakyas kayon sa iyang tulo ka hugna nga pagpabarog dinhi. Ang iyang mga argumento mura kini og eroplano nga wa gyud katuod kung asa mo landing. Daw sama kini sa barko nga wa katuod kung asa nga permodunggo. Daw sama sa langgam nga wa gyud siya katuod kung asa dapit mutugpa. So in short, napakya siya sa iyang pagpamatuod sa iyang proposisyon nga gipamatud-an. So dinhi ko sa akong pagpamatuod. Ang akong pagpamatuod gipruibahan
sa Biblia gipruibahan og referensya. Nga unsa? Nga si Kristo nagtukod gyud og nagkauyon kaming duha nga gitukod ni Kristo sa Jerusalem. Sa diyang gitukod sa Jerusalem, mikaylap na tibuok kalibutan. Mao nang nakaabot sa Roma. O sa Roma, mukaylap kini sa tibuok nga kalibutan. Ang Katoliko, Madam Genevieve, ang sakto nga nakaalain sa history and roadmap of the church. Kaya gikan may Jerusalem, miadto may sa Roma, o sa Roma, mikaylap sa tibuok nga kalibutan. O dili na imaginary conclusion. Ang iya manggon mga pagpadayag, fallacious. Gitawag ka na sa mga logician na fallacy of imaginary conclusion. Di ba si Christian? Hiskot siya, kami daw na. Nag-imagine siya, nawa siya i-present na kalikunan to substantiate na kana sila, mao sila sumala sa ilang claim. Kitang Katoliko lahi man. From Jerusalem to Rome to the whole world, naamang tayo ebidensya, historical. Naami simbahan sa Jerusalem, naami simbahan sa Roma. Ug matod sa history, ang headquarter sa tinukod ni Kristo sa Roma i-establish. Ug until now, makita ang ebidensya na existed yun kanang simbahan nga naa karon sa Roma. Karon ibutang na ko na sa imo, nikliman ka nga kami Jerusalem Church of God me. Pero kung imo day i-trace back, gikan di ay sa Amerika. Gikomisyon lang sa mga Amerikano. Actually, madam, huwag yun nimo itugan ang kabatuoran. Nga ang nagtukod ni anang Church of God 70 mao si Gilbert Cranmer. 1931, ang 70 Church of God sumala sa librong imong gibasa ug imo nang giafirma nga si Andrew Dagger nakadaog sa botasyon nga siya ang ipada sa Jerusalem in order to establish a church in Jerusalem. Sa ato pa, gikan sa Amerika, miadto sa Jerusalem 1931 pa. Ug wa gyud nimo itugan kinsa inyong connection sa Jerusalem sa first century nga nakaabot og pagadian. Niabot inuhag Babylonia, niabot na kag Iraq, ang pagadian imong gikalimtan. Mao nang imong subject matter according sa debate, na kining narehistro sa pagadian, mao nang imong proposisyon, niabot hinuhag kag Iraq, Babylonia. Asa naman ka nagsuro-suro intaw na ng imong argumento? Mao na nga I'm sorry, na wa gyud ka kapabarog. O napakyas ka sa imong pagpamatuod. Mao nang next time, kung hagit-hagit ka sa mga CFD, pagtuon ka din taon og tarong. Alam di ka maulawan, kay nakataya ang imong dignity as DepEd teacher. Na sumala pa sa libro sa DepEd, ang nagtukod sa Katoliko, mao si Kristo. Wa man niya mabungkag. Nagtudlo ba siya nga naay nagtukod sa Katoliko nga di si Kristo? Wala. Iya ginong giingon nga, nadungog bitaw na ko Brad Paul, nga ang nagtukod sa Katoliko si Kristo. Salamat, sister ha? Naminog yun ka. Di ba, naingon siya, nadungog ba nimo sumala sa libro sa DepEd na diha ka na bilong nga institusyon nga nagtukod sa Katoliko sa Kristo. Nadungog na ko, Brad Paul. Kinsa may nadungog nimo nagtukod sa Katoliko? Si Jesu Kristo. Palakpakan nato si Madam na nadungog yun niya ang kamatuoran. Mo nang hinaot nga kung kita makadungog sa tingog sa kamatuoran, dili nato patig-ahon ang atong kasing-kasing sumala sa Hebro kapitulo 4 bersikulo 7 ug 9 na kung atong patig-ahon ang atong kasing-kasing luyo sa nagbungtaog nga kamatuoran, ikaw na Madam ang manubag sa Dios. Kinsa ang Dios sa kamatuoran ug dili mo dawaton ang kamatuoran na atong gipresenta dinhi niining maong public debate. Mo nang mopauli ka karon, hinaot, konsensyahon ka, kung tulisukon ka sa imong tanlag, nga di yun na to pwede nga ibalibaran ang kamatuoran nga atong gipadayag dinhi, nga wa yun nimo mabungkag bisan gamay. Mo nang wa gyud ko maglisod, Madam, sa akong presentasyon, kay wa gyud gamay nga tatsa. Wa gyud ka gamay, bisan akong hinapay, wa gyud mabungkag sa mga falasyos nimo nga argumento. O
hinaot o sa kini kalison, labi na sa mga non-Catholics, gigugma namo kamo, luyo sa inyong pagpangatake o panghagit kanamo. Kaming mga CFD, dili namo kinaiya na manghagit. Apan kami nahagit. Balikon ko, dili namo kinaiya na hagiton ang uban. Apan nahagit kami. Ang amo rang role, dipinsahan namo ang simbahan. Mo nang ni ako karong kahaponon, aron dipinsahan ang nagpunta og nagamatuuran nga wala gyoy bisan gamay nga tatsa kun sami nagpabiling nagbarok ang atong mga ebidensya nga nadugog ni Madam nga unsa nga ang Katoliko tinukod ni Kristo ug napakya siya sa iyang pagpamatuod. Hinaot kitang tanan na niya dinhi dili nato pagahion ang atong kasing-kasing. Daghanang mga dili Katoliko nga namalik sa simbahang Katoliko ug usa na ni anak Madam ako. Wala ko mahimugso ka Katoliko. Nahimugso ko sa laing tinuhan. Akong gikontra o giatake ang simbahang Katoliko. Apan wala nako pagahia ang akong kasing-kasing sa dihang nasayod ko sa kamatuoran na kining simbahan na akong gipaningkamutan na akong lumpagon mao man di ay ang simbahan na gitukod sa atong Ginoong Kristo. Lain pa si Amik na ilado sa social media ng mga taki sa Katoliko, daghan ng mga vlogs iyang giatak ang simbahang Katoliko. Pero salamat sa Dios, ani ana usab siya uban kanato nagpasakop sa tinukod ni Kristo ug doy among pag-ampo Madam sama sa pag-ampo ni Jesus 17:21 sa Juan, Father, may they be one. Hinaot Madam na sa imong panaw sa pagsusi o pagpalaom sa kamatuoran ang bidlisyo sa langit mulamdag unta niya ng imong kasing-kasing nga sa ulahi dawaton nimo ang kamatuoran ng simbahang Katoliko nga among ginipinsahan mao ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo ug dili ka ng imong gipasakupan na pundok nga narehistro lang niadtong 1981. Daghang salamat ug dalaygon ang atong Ginoo. Daghang salamat Brother Paul San Pablo Alima sa imong makusganon, masinggiton, may sugon nga pagpabarog sa imong proposisyon nga imong gibarugan nga pamatud-an nimo nga ang simbahang Katoliko mao gayod ang tinukod ni Kristo. Daghang salamat usab Ma'am Genevieve Papeliero sa imong pagpabarog, matinud-anon o kinasing-kasing nga pagpadayag mahitungod sa Jerusalem Church of God Seventh Day sanctified nga mao gayud ang simbahan nga tinukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. So ana-ana kaninyo ang pagtimbang-timbang, ipasa na ako kini kaninyo ug manghinaot ako nga adunay ato nakutlog niining maong panagtagpo panagtigi sa katarungan sa prinsipyo dili sa kasing-kasing. Tungod kay silang duha magpabilin sila nga magpadayag sumala sa ilang nakatunan sa paghigugma. Bisag nagkumustahin na mo Brother Paul, ako kang hangyoon pagtindog mong duha dito kunya magkumustahay. No personal pa. So daghang salamat sa duha ka mga magdidibati.